Meron tayong babasahing isang verse lang po, but of course, we're going to use a lot of Bible references na may kinalaman sa ating topic. But just one verse po, and then I'll just pray. Second Corinthians chapter 5, verse 7. Sabay-sabay tayo. Napakahaba, napakaiksi. Sabay-sabay natin basahin ito. Ready, go. For we walk by faith. Okay, now this time, basahin mo to sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, for we walk by faith, not by sight. Tapos sabi mo sa kanya, hindi sa nakikita, kundi ayon sa pananampalataya. Okay, now kung kasama mo ngayon sa umagang ito ang family mo, could you just please hold their hands, and I'd just like to pray for every couple, every family na nandito ngayon. Hawakan niyo po ang kamay ng kaibigan mo o di kaya kapamilya mo na kasama mo ngayon. Let us close our eyes and let us pray. Bago po ako mag-pray, ano man ang pinagdadaanan ng pamilya nyo ngayon, ano man ang napagdaanan ng pamilya mo sa mga nagdaang araw, at ano man ang nararamdaman mo ngayon, gusto kong sabihin sa iyo that God is validating that feeling right now. There's nothing wrong when you feel like that. But let me just say this now, it's okay not to be okay. It's okay to cry. It's okay to complain. It's even okay to ask God questions. Always remember this, that God is bigger than our questions and frustration. He can handle lahat ng mga ibabato natin sa Kanya. He is not an insecure God. So breathe in and breathe out. Release that toxin, that stress that you are feeling right now. And remember, God is holding your family. God is holding your heart right now. Gaano man kabigat ang nararamdaman ng puso mo, pinapasan, binubuhat ng Diyos yan. Let me pray for you, Lord. Salamat sa paalala nung sinabi niyo po sa Matthew 11 verse 28 na lumapit kaming lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa aming pasanin at kami may katiyakan na makasusumpong kami ng kapahingahan sa aming mga kaluluwa. And we also thank you, Lord, for what you have promised in 1 Peter 5 verse 7, that we cast all our burdens, anxiety, and cares upon you, for He and you cares for us. Lord, thank you. In a world that nobody cares, thank you for the assurance, Lord, that you care, O God, sa kung anong nararamdaman namin, sa kung anong pinagdadaanan namin, sa kung ano, Lord, yung pinapangarap namin, sa kung ano po yung journey of faith na meron kami. And thank you, Lord, sa paalala ngayong umaga na to that you're not expecting us to be strong and to be perfect all the time. Because the truth is, Lord, hindi kami malakas. Sabi nga po ng kinanta namin kanina, Lord, dahil lamang po ito sa sukdulang biyaya at grasya habag ng aming Panginoon, kami nakatatayo, kami nakasasamba, kami nakapagpupuri at nakapaglilingkod sa inyo. So today, Lord, we pray that you would make us grateful and thankful for that overwhelming grace na ibinubuhos niyo po, Panginoon, sa aming buhay at sa aming pamilya. As we hold hands together as a family, Panginoon, kayo lamang po ang nakakaalam ng desires ng aming mga puso. And salamat, Lord, because you have said in Psalms 37 verse 4, if we delight ourselves in you, you will give us the desires of our hearts. Salamat po, Panginoon, we claim that in the midst of suffering, pain, problems, and even struggles, there is a promise of healing. There's a promise of recovery. There's a promise of breakthrough. And there is a promise of strength, Lord, from day to day. Sometimes, Lord, tinatanong namin, how do we get through sa mga pinagdadaanan namin ngayon? And you reminded us, oh God, sa panalangin ni Jesus, that we can get through, Lord, from all those sufferings if we will face them, Lord, day by day. Salamat sa grasya nyo araw-araw. At sa araw na ito, Panginoon, special ang araw na ito sapagkat hindi kami na ospital, hindi kami nakaratay sa banig ng karamdaman, wala mang extravagant na blessing na dumating. Lord, mapalad pa rin kami, pinagpala pa rin kami. Special ang araw na ito dahil nakatayo kami, sumasamba kami ng may kalayaan, at alam namin, Lord, hindi nyo po kami i-disappoint because we are expecting something from you, Lord. But more than that, oh God, we want to seek your heart, not just your hands, oh Lord. We want to be conformed in your likeness. At sa umagang ito, allow your word to speak to us, to not just encourage us, oh God, but even to
challenge us, O God, to move sa aming mga comfort zone. Lord, I speak healing, blessing, breakthrough, favor, promotion, answered prayers. And Lord, give us patience, O God, as we wait for the answers. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na, Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. And now we can all be seated na po. Sa pagpapatuloy po natin sa ating tema about faith, mahigit 2 buwan na po natin itong ginagawa. We're building a momentum for our faith-building process or program in relation po sa atin pong faith project na Nehemiah. Ngayong umaga na to, kung gusto nyo pong masundan yung mga topic about faith, at yun po talaga sinadya po, niloob po ng Panginoon, niloob ko po yun na, yun po yung nakaprepare Sunday by Sunday. Well, pwede nyo pong tingnan sa atin pong Facebook account at kahit po sa ating YouTube account. At may pakiusap lang po ako sa inyo, pwede ho kayong mag-like and subscribe po. Pwede ho kayong mag-share at mag-comment po doon sa mga videos na yan. So, umagang ito, ang pamagat po ng pag-aaralan natin is the steps to great faith. How to walk by faith principles. Paano ba lumakad sa pananampalataya? Ano po ba ang prinsipyo na nakasalalay po upang makapagpatuloy po tayo sa ating paglakad sa ating Panginoon? Binasa natin kanina yung talata, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, For we walk by faith, not by sight. But to begin with, let me ask you this question. How are you today? Kumusta po kayo ngayon? No? And then, how are you yesterday? Siguro po, kung kayo po ay dumaan sa isang matinding problema o pagsubok sa buhay, siguro hindi ho medyo maganda ang kahapon nyo, no? At maging yung ngayon. But really, God is asking us, how are we today? Sige nga po, pakitanong nga sa katabi mo, how are you today? How are you yesterday? And then lastly, how are you last week? How are you last week? No? If you're feeling weak today, nakararamdam ka ng kahinaan, panlalata, sometimes, no, you're asking God a question, no, what's wrong with me, no? Nasa lugar ako ng isang atmosphere ng pagsambat, pananampalataya, ang gaganda po ng lineup, ng papuri sa ating Diyos, but what's wrong with me? It seems that I'm not responding in faith, no? So for those of you who are feeling weak, there is a promise from the Lord for this week. May pangako ang Diyos para sa kabuuan po sa atin. No? Psalms 146 verse 8 says, The Lord lifts us up, those who are way down. The Lord lifts us up, those who are way down. Sa Tagalog po, basahin nga po natin ng malakas, pinalalakas niya ang mga mahihina. And alam nyo, marami pong iba't ibang uri ng kahinaan. Meron pong kahinaan po sa physical, merong kahinaan po sa mind, hindi ka makapagdesisyon, may kahinaan po sa emotion, may kahinaan po sa financial, sa relational, whatever it is that you're struggling and it's weighing you down, maybe this verse is your life's description today. You need someone, you need God to lift you up when you feel that you're being weighed down. Sinabi ko iyan sapagkat hindi po sa lahat ng panahon ng ating pong pananampalataya ay okay. Alam niyo po, maraming mga Christian, they accumulated this doctrine or teaching or concept about faith that when we say we have faith, you're supposed to be strong all the time. Dapat hindi ka nagda-doubt, hindi ka nagdududa, hindi ka nakakapag-isip ng hindi maganda, hindi ka nagtatanong sa Diyos, no? But God never said those things. The Bible never mentioned those things, no? So the question po ngayong umaga na to is, where do you find the strategy to keep going in your walk of faith? Alam niyo po, mapalad nga po, ang bawat isa po sa atin dito, nakarating pa rin po sa pagsamba, sa kabila po na ang hamon sa pagpupurit, pagsunod sa Diyos ay hindi lamang po nasa tahanan, maging sa ating mga trabaho at sa ating pong mga nararamdaman. So maybe this is your story, this is your question. Where can I find a strategy, Lord,
for me to keep going in this journey of faith, in this walk of faith? Well, ang sagot po sa tanong na yan is, we should start with God's promises. Kung gusto mong malaman ang isang estratehiya o prinsipyo kung paano ka makakapagpatuloy, naramdaman niyo po ba yung time na you read the Bible, you worship the Lord, pero parang walang pumapasok? Parang walang dating, no? Well, ang strategy po para makapagpatuloy sa journey of faith is you start with God's promises. How do we look forward with faith? Paano tayo makapagpapatuloy sa ating pananampalataya? We start with God's promises sa salita ng ating Diyos. Alam niyo po, maraming mga Christian, ganito pong sinasabi nila, no? You know, I have a great faith that because of my great faith, life does not hurt anymore. Because I have a great faith, life does not hurt anymore. Sa Tagalog po, mali pong pananaw po ito ha. Sa tindi ng aking pananampalataya, alam niyo po, Pastor, hindi na ako tinatablan ng mga problema. Sino ho dito? Ganyan po ang pananaw mo. Aba, edi wow. Ang galing mo pala, no? Hindi ka na natatablan ng problema eh. But actually, mali po yan. Hindi po ganyan ang pananampalataya. Faith does not make you invincible. In fact, faith should make you vulnerable. Because the more vulnerable you become, the more grace and love and power of God will overflow in your life. Amen? So mali po yan yung sasabihin po natin. Alam nyo, parang hindi ako makarelate sa iyo, kapatid. Sino dito nag-uusap-usap? Mare, may matindi akong problema. Alam nyo kung bakit? Ano po yung problema mo? Pwede bang pautangin kita, hindi ko na maubos yung 100,000 na allowance ko 1 week? Narinig nyo na po ba yung ano na yan? No? Malaki ng problema. Alam mo, Mare, pasensya na, hindi rin kita matutulungan eh. Yung pare mo nga, kabibigay lang ng 200,000, samantalang may 100,000 pa ko sa wallet. Ba, antindi naman, di ba? Ng problema nila, di ba? So, in a way, parang ganyan eh. Pero mga kapatid, ang tama ito. Tinatablan pa din tayo ng problema kahit sa kabila ng ating pananampalataya. Amen? Sinungaling po yung pumunta po dito na wala pong problema at walang pinagdadaanan. Yung sasabihin po natin, alam nyo, hindi ako naapektuhan. Sa traffic, ay wala. Kinata ko kanina, napaawit lang ako. I could sing of your love forever. Yung walang disiplina na dumaan sa akin na, wala, nag-pray lang ako. Anong pinag-pray mo? Panginoon, kuhanin mo na siya. See? Here's a principle para sa bawat isa pa sa atin. There is no faith so great that you don't need to look to God for the healing of your hurt. There is no faith so great that you need to look to God for the healing of your hurt. Sa Tagalog, alam niyo po, hindi ako taga-Bulacan talaga eh, pero in my best way, tinagalog ko po ito, walang matinding pananampalataya na hindi na nangangailangang tumingin at humiling sa Diyos para sa ikagagaling ng ating mga nararamdaman. Wala pong perfect faith. There's none. There's not such kind of faith na invincible na po tayo. Pero mga kapatid, ito ho isang napakagandang pangako. There is also no hurt so great that it can steal from you God's promises and plan for your life. Wala tayong matinding pinagdadaanan na kayang nakawin ang mga pangako at plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Pwede po bang palakpakan natin si Lord? Amen? So the question is, how do we live by faith? Well, ang binasa natin kanina na verse, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Hindi tayo lumalakad na kapagpapatuloy sa buhay dahil may nakikita tayong maganda, may nakikita natin ang katiyakan, ang kasagutan ng panalangin. In fact, it's the total opposite. No, blanco, parang blurred lahat. And yet, God is urging and pushing us to continue still. Kahit ganun po ang nangyayari sa atin. Because the Bible says in Romans 1:17, for the just shall live by money. Yun po bang sabi? The just shall live by bank account. Hindi po eh. The just shall live by faith. Nang ibig sabihin po,
ang paraan para mabuhay araw-araw at makapagpatuloy sa paglakad, sa buhay pananampalataya, sa pangarap, sa pagiging pamilyado, ay ang manatili na panghawakan ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. And you know what? There's a Bible character that fits to this description, and his name is Abraham. Abraham in the Bible was considered to be the father of faith and a friend of God. He is a great teacher of faith. Kung meron pong magaling, mahusay magturo patungkol sa pananampalataya, ito ho si Abraham. Alam niyo kung bakit? Because Abraham studied in God's Faith Academy. Ang school na kanyang pinag-aralan ay hindi UST, hindi Ateneo, hindi Lasal, hindi LACA. Ang eskwelahan pinag-aralan niya ay ang eskwelahan ng pananampalataya ng ating Panginoon. At alam niyo po kung buhay si Abraham ngayon, Abraham got a high mark in his faith. Ang taas po ng marka ni Abraham. In fact, sa Hebrews chapter 11, Abraham was mentioned many times because Abraham lived his life by faith. So ngayong umaga na ito, katututunan po natin kung paano nabuhay si Abraham sa kanyang tinatawag na faith strategy. That despite that just like us, life was weighing him down, maraming nagpapahirap, maraming humahatak sa kanyang kagustuhan magpapatuloy kay Lord, maraming mga obstacles and struggles na kanyang pinagdadaanan, nakuha pa rin po niya na makapagpatuloy sa pananampalataya. What are the steps to great faith? What are the principles to walking by faith? And where do you find the strategy to keep going? How do we keep going by faith when the going gets tough? Diba, alam niyo po, you would realize that pag matagal ka ng Christian, mas matindi na ang pagsubok at problemang ipadadaan ng Diyos sa iyo. Amen? Let me give you just a reminder. No? Our life is a faith journey with the Lord. Hindi ka nabubuhay sa laman ng bulsa mo, sa nakikita mo, sa posisyon mo, sa trabaho mo. Lahat tayo'y nabubuhay sa tinatawag nating journey of faith. So Abraham will give us 4 important faith steps. Sino dito magaling sumayaw? Yung pag sumayaw, parehong kaliwa ang paa. No? Meron pong 4 na steps na itinuro sa Abraham sa kanyang buhay na pwede natin katutunan to give us this principle of walking by faith day by day. Number 1, faith journey begins by taking the first step. And the first step is stepping out by faith. Ang ating ang lakbaying pananampalataya natin ay nagsisimula sa unang hakbang at ang unang hakbang ay ang pag-alis sa mga lugar at sitwasyon o kondisyon na inuutusan ka ng Diyos na lisanin sa iyong buhay. Mga kapatid, everybody say, step out by faith. Ready, go. Step out by faith. Isang bagay po ang natutunan ko, if you want to follow God, you need to step out sa isang lugar o bahagi sa buhay mo. Alam niyo kung bakit nandito kayo sa Zion Christian Fellowship Baliwag? Kasi wala kayo doon sa lugar at sa bahay ninyo. You step out from your house. We need to have the courage to step out. May mga bagay na pumipigil sa atin para maranasan natin ang adventure of a lifetime ng pananampalataya dahil hindi tayo marunong humakbang, papalayo at paalis sa ating mga kinalalagyan. Abraham's first step of faith along with God was stepping out from his comfort zone. Ang unang hakbang na tinahak ni Abraham sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon, walking by faith, a journey of faith, was to step out from his comfort zone. Hebrews chapter 11 verse 8 says, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, he obeyed, everybody say obeyed, and went. Pwede kasing nag-obey, pero hindi naman sumunod. Delayed obedience, even though he did not know where he was going. Wow. This is very interesting, no? How can you go to a place you don't know?
Now, lagi niyong tatandaan mga kapatid, no, Abraham was a rich man. Ang kanyang ama na si Terah ay mayaman. Marami po silang mga asno, mga tupa, kabayo. At sila po ang pinakamayaman at may pinakamagandang tolda because during that time in the Old Testament, nomadic po ang kanilang lifestyle eh. They live in tents, pero ang tent po nilang pinakamalaki at napakarami po nilang alipin. In other words, this is very difficult kay Abraham na umalis. At lisanin ang isang lugar na nakasanayan na niya at secure na po siya. At nandun po ang assurance sa kanyang buhay. At hindi lang po iyon, napakahirap sa kanyang mag-take ng first step of stepping out from his comfort zone. Why? Because he didn't even know where he was going. Di ba ganun ang faith? Di ba sabi ni Lord, sumunod ka lang. Bakit Lord? Saan ako pupunta? Basta. Buti sana kung sasabihin ni Lord, lalagyan ng Google Map, di ba? Alam niyo po kahapon, pumunta po kami sa San Jose del Monte, no? Lagi po nagtatanong yung mga bata, are we there yet? Sino dito? Pag nagdadrive kayo, no? Lagi kang tinatanong, malapit na po ba? Sabi ko, how I wish malaman ko, no? Malapit na. And as a consolation, lagi mong sinasabi, mukha namang malapit na. Lalo pag gagamit ka ng Waze, no? Sasabihin ng Waze, malapit na. And sometimes Waze is a waste of time. He had no idea. But always remember this. It's not his idea to leave his comfort zone, but it's God's idea. Idea po ng Diyos yan. So, Abraham went even though he didn't know where he was going. Alam niyo po, in a way, ang hakbang na tinahak ni Abraham, kagaya mo't kagaya ko, para maipaliwanag at maintindihan natin yung ginagawa mo ngayon sa pagsunod mo kay Lord, he stepped into the unknown. Everybody say unknown. Bakit unknown? Hindi pa siya nakapunta sa lugar na yon, hindi pa niya narating yon, hindi niya alam kung ano yung idea, picture ng lugar na yon, safe ba yon, mas komportable ba doon kaysa sa lugar na meron siya, but he went there anyway. Alam niyo po ano nagkukos ng stress sa atin at sa mga nanay, tatay, mga magulang? Yung hindi mo alam kung anong susunod sa araw ng bukas. Amen? Yun nga lang pong magluto ka lang ng ulam mamayang gabi, hindi mo na alam eh. Nai-stress ka na. Yung paulit-ulit. Sometimes hindi ko naintindihan. Sabi ko, ano bang mahirap sa pagluluto? Kung may pambili, di may lulutuin. Kahit pala may pambili ka, nahihirapan pa rin kung anong lulutuin mo mamayang hapon o mamayang tanghali. Ganun po ang nangyayari kay Abraham. We get stressed when we get stuck on the unknown. Lord, what's next? Tanungin mo yung katabi mo, what's next? Alam nyo, kung alam lang natin kung anong next, kagaya po ng doktor, kagaya po ng isang engineer, kagaya ng isang architect, nasasabihin niya, pastor, kuya, ate, ganito ang susunod na pace, ganito yung susunod, it would ease you up eh. It would lighten the burden eh. Pero kay Lord, wala man lang plano. Sino ho dito, ikaw ay isang tipong tao po o Christian na gusto mo lagi may plano? Gusto mo definite, gusto mo talaga klaro. Well, the bad news is, hindi po ganun ang Diyos. When it comes to your faith, it's not your idea, but it's God's idea. Sa first point na to, stepping out from your comfort zone, may dalawa pong recipe para magawa mo to. Two keys when navigating on the unknown. Number one, look at the first step, not the whole journey. Para hindi ka ma-overwhelm. Tingnan mo muna yung unang hinakbang mo, nagawa mo na ba? Sumunod ka na ba kay Lord? Did you step out from your comfort zone? Huwag mo munang isipin ang kabuuan ng journey. You know, I've been a Christian for so many long na. Siguro po may mas mahaba pa sa inyo dito, sa inyo dito sa akin. I've been a Christian mula po ng 1997 hanggang ngayon. At mula noon kung titingnan ko po, hindi ko alam na makakarating po ako dito. Sa Baliwag, because I'm from Tacloban, Leyte. Hindi ko alam na magpapastor po ako because I am a graduate of marine engineering. Hindi ko po alam na papapangasawa ko si Pastora Ice, magkakaroon kami ng 3 anak. Never po pinakita ni Lord. It would be exciting during that time now. Nasa bayabasan ako, nahangingiti ako ng konti. Bakit? Meron palang Isa nakaabang sa akin eh. Di ba? May church pala eh. But no. That's not how faith journey operates. Amen? Nasusundan niyo po ba ako? Tumingin lamang sa unang hakbang at huwag sa kabuuan. Dahil pag tinignan mo yung kabuuan,
Magtatanong ka ng madami, ma-overwhelm ka. Parang ganito, no? Gusto mo magpa-opera sa mata ng cataract, and then tinatanong mo yung doktor. Anong tanong mo sa doktor? Dok, ano po bang step by step? Sabi ng doktor, are you sure you want to know? Yes, Doc, gusto ko talaga malaman anong step by step. Saka, Doc, mata ko to eh. Dapat alam ko yung step by step. O sige anak, ganito, bubuka ko yung mata mo, hihiwain ko yan ng scalpel. At pagkatapos mito, tanggalin. Doc, please, don't give me the details. Spare me the details. Why? You don't want to know the details. But always remember this. Like a surgeon, God holds the key to your future. Alam ng Diyos ang ginagawa niya para sa buhay mo. Amen? Alam niyo po, hindi mo pwedeng i-map out ang Christian life mo. Because your journey of faith in life is not a map. It's a relationship built in trust. Hindi yan kagaya ng destination papuntang San Jose del Monte na kailangan mo ng Waze, gagamitan mo ng Waze. Hindi po. Yan po'y nakadepende sa pagtitiwala sa Diyos. Long before, wala pang Waze, umaasa lang po tayo, wala pang text, sa instruction. Naalala ko po ito, pumunta kaming Cavite, 1998. Alam niyo po ba ang aming point of reference at tanda? Meron daw pong bayabas na may nakataling kambing doon. Can you imagine? Yun po ang, naalala niyo, sino dito nakaranas na kayo ganun? Basta pag may bayabas at may nakataling kambing, malapit na kami doon. Sabi ko sa loob-loob ko, paano kung tinabas na yung bayabas? Pangalawa, paano kung nakawala na yung kambing? Long before, we don't rely on Waze or navigational system. We rely based on trust. And trust is more accurate than navigational system. Pagdating kay Lord, hindi mo pwedeng planuhin, hindi mo pwedeng lagyan ng mapa. You need to ask God daily, God, what's the next step for me? Take it one step at a time. If you're feeling down right now, Lord, I can't understand why am I feeling this? What's my next step? Take it one day at a time. Hingin mo sa Diyos ang lakas ngayon. Huwag mong gamitin yung lakas para bukas. Yung lakas na binigay at grasya ng Diyos pang ngayon yan, huwag mong i-advance para bukas dahil bukas may panibagong lakas na ibibigay ang Diyos at direksyon sa ating mga buhay. Mga kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, bawat hakbang ay sapat sa iyong pananampalataya. Sino ho dito nakatapos ka sa pag-aaral at na-realize mo lang, no, parang kailan lang, no, araw-araw, linggo-linggo ko itong ginagawa, sino makakapagsabi, graduate na ako. Why? Because each step is enough for your faith. At alam niyo po mga kapatid, trust God in every step of your way. So question mga kapatid, what's your first step and the next step God is waiting for you to take? Ano ang unang hakbang na pinagagawa ng Diyos sa iyo na dapat mong gawin at tahakin at ano yung susunod na hakbang na gustong gawin ng Diyos, gusto mong pinagagawa sa iyo ng Diyos na gusto niya na makita mong ginagawa. Maybe today, as I'm sharing this word, meron pong binobrought up si Lord sa iyo at sa akin na mga nakaligtaan at mga pinalagpas po nating hakbang ng pananampalataya na hindi natin tinake, but today, maybe God is reminding you, I should take that step of faith. Number 2, look to God and not to yourself. Abraham was able to navigate his faith journey because hindi po niya tiningnan ang kanyang sarili, ang kanyang kakayahan, tiningnan po niya ang magagawa at kakayahan ng ating Diyos. Tumingin lamang sa Diyos at huwag sa iyong sarili. Abraham didn't know where he was going, but the good news is, God knew where he was going. May mga time po, yung mga anak po namin, lalo na si Jethro, mainipin eh. Sino dito may anak kang mainipin? Hindi pa kayo nakakaalis, inip na kagad. Di ba? Andun na po ba? Jethro, di pa tayo nakakaalis. Alam niyo po, sabi ko nga minsan kay Jethro, kahit i-explain ko sa iyo, hindi mo maintindihan eh. Pero wag kang mag-alala, hindi mo man alam kung saan tayo pupunta, isang bagay ang sigurado, alam ko kung saan tayo pupunta. Para tayong mga bata. Sabi mo nga sa katabi mo, in a way, bata ka. At meron kang Ama sa langit na kailangan mong hawakan ng kamay ng mahigpit at tumingin sa Kanya at sabihin, Lord, nagtitiwala ako dahil alam mo kung saan ako patungo, kung saan ako papunta. At sapat lagi ang grasya at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay.
Sino po dito naniniwala, what God knows is more than enough than what we know? Sige nga, what do you know about life? Even though, sabihin mo, I'm a great planner, magaling ako sa desisyon, no? What do you know? Alam mo, isang pandemya lang, isang problema lang, isang economic recession lang, lahat ng alam mo at plano ko, pwedeng mawala at mabura. Amen? But we have seen God's fingerprints, even the time of pandemic, that what He knows is much better than what we know. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? Do you believe on that? Alam niyo, ang idea natin sa buhay is, alam mo, ang idea ko sa buhay dapat komportable, maayos. We always want to be secure. That's why we're planner eh. Bibili tayo ng ganito, sisecure natin. No? Totoo naman po yun eh. But that's not faith. That's your life. That's not faith. That's your life. If you're planning and planning na hindi kasama si Lord, securing everything, para matiyak at sasabihin mo, ganyan kasi ako manampalatay. That's not faith. You are trusting on your own capacity. At ang sinasabi ng Diyos sa iyo dito, anak, you're not taking life one step at a time by faith. I'm not saying na huwag kayong magplano. I'm not saying na huwag tayong mag-ipon. Ang sinasabi ko lang, sa mga pagkakataon at sa panahon na hindi na natin kontrolado, maybe God is reminding us that we need to look to God rather than looking at ourselves. Amen? Faith life is a life lived in total trust and surrender in the Lord. Faith life is a life lived in total trust and surrender to God. Because if you do what you can do, that's your life. That's not faith. Kung ang gagawin mo yung mga kaya mo lang gawin, hindi po yan buhay at lakbayang pananampalataya. Kaya mo palang gawin eh. Pero pag may ginagawa ka ngayon na alam mong hindi mo kaya, then you are certain that what you are doing is something na pinagagawa ng Diyos sa'yo. Amen. Hebrews chapter 12 verse 2 says, let us fix our eyes on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. The other translation says, let us fix our eyes in Jesus, for He is the author and the perfecter and the finisher of our faith. Alam niyo po, para tayong bata na nakakakita ng parade, nung mga bata ho kami pag may parade, marinig po namin yung tambol, naglalabasan na kagad kami, kahit po sa school. Sasabihin namin sa teacher, ma'am, may parade eh. Panunood mo na kami ng parade, no? It's like looking or seeing a parade, no? You see the middle, depends kung nasaan ka, you see the start, but you can see the finish line. O di kaya, pag nahuli ka, you see the finish, the end, the tail of the parade, but you can see the start. But how about, nandun ka sa taas ng building, you are able to see the whole parade. Ganun ang picture ng Panginoon. Ganun ang picture ng pananampalataya. Hindi mo makikita sa sarili mong kaparaanan, but in the eyes of faith, by the grace of God, God will allow you to see the beginning, the middle, and the end of our faith journey. Amen? Take away truth po natin, mga kapatid, to be a disciple of Jesus. Sino po dito tinuturing mong disciple ka ni Jesus? Tagasunod ni Kristo. To be a disciple of Jesus means to get on Jesus' road and to follow wherever it takes you. There's no guarantees, no deals, no special promises. You simply walk that road every day, following in your Master's steps. So don't be afraid to follow Jesus, because you'll never regret starting down the Jesus road. You'll only regret that you waited so long to do it. Sa isang part po ng Lord of the Rings, nung kinuha po ni Gandalf ang isang hobbit, isang duwende, isang maliliit na mga tao na sino nga uli yun? Si Frodo. Tama ba? Si Frodo, no? Sabi niya, hindi si Frodo, yung tatay ni Frodo eh. Yung uncle niya, si Bilbo. Sabi niya, bakit ako ang sinama mo? Doon kasama sa mga swordsman, bowman. Sabi niya, is it safe? Ligtas ba ang biyahe o journey na gagawin natin? Ang sabi ni Gandalf, I cannot promise you safety. But if you will join us, your life will never be the same. Mababago ang buhay mo. So by faith, step out. Number 2, the second step that we need to take, faith journey continues by taking the next step, staying by faith. Parang contradiction, no? Kanina sabi, step out by faith. Pag ngayon, stay by faith. Because, kapatid, it's one thing to step out, it's another thing to stay.
May panahon sa buhay po na hihilingin ng Diyos sa iyo, pagtiisan mo, magtiis ka, manalangin ka, magantay ka, tumambay ka dyan. Pero may mga times sasabihin ni Lord, anak, alis ka na. Punta ka na doon. O di kaya naman kabaliktaran, alis ka na, pero sasabihin naman ni Lord, stay ka. Isn't it right? Tama ba mga kapatid? At kailangan lang natin maging discerning, maging sensitive sa leading ng ating Panginoon. Ganun nga po ang ginawa ni Abraham. Iniwan po niya ang tolda na kanyang ama at nagsimula po siyang manirahan saan? Sa mga tolda uli, sa tents. Hebrews 11 verse 9 to 10 says, by faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him, with the same promise, for he was looking, sabay-sabay natin basahin yan, for he was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is, sino daw po? God. Alam niyo po, yan po yung buhay namin mga pastor. Hindi ho kami permanente. No permanent address. Palipat-lipat kung saan kami dadalhin ng Panginoon. One time po, dinala kami dito, doon, ganyan, at dito naman po kami. But there was this unforgettable memory na naranasan po namin ni Pastora. One time, we were pastoring a church. May nagalit po na isang member sa amin. Hindi niya naiintindihan yung totoong sitwasyon, kinagalitan din siya ng kanyang pamilya. Alam niyo po ginawa ng batang ito sa amin, sa akin lalo na. Sinabihan ba naman ako, umalis kayo dito, Pastor, sa lugar na to, hindi kayo taga rito. Sabi ko, in a way, tama siya kasi hindi talaga kami taga doon. Pangalawa, spiritually speaking, tama rin po siya. Bakit? Hindi talaga tayo taga dito sa mundo na to. We're just passerby and stranger. Well, na-open po ba ako? Yes. Ikaw ba naman, pastor, sabihan ng ganyan but it's a reminder na wala tayong permanente na katiyakan sa iniisip mo na dun lang tayo lagi. Kung iniisip mo hanggang dyan ka na lang, well, you're missing out the greatest adventure of journeying and following God sa faith journey na pinagagawa niya sa iyong buhay. Nanirahan po si Abraham sa lupang pangako na wala pang tahanan, wala pang bahay. Tolda pa lang. Faith is not just learning how to get to the promised land. Faith is learning how to live in the promised land. Ang pananampalataya po ay hindi po pagkatuto kung paano makararating sa lupang pinangako ng Diyos, kundi ang kakayahan din pong matuto paano manirahan doon habang wala pa po yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Abraham faced famine in that place. And then nilagyan ko po dyan na he faced Canaan. Canaan problem means Canaanites. Not enough resources, too many obstacles and problems. You would think, no, Lord, siguro po mas maganda talaga ang Canaan kung kaya mo kami pinapunta doon, no? Hindi, mas grabe, mas matindi pa eh. So, in a way, bilang tao, si Abraham, nagtanong din siya at inisip niya, ito ba talaga yung lugar na pinapupunta ako ng Panginoon? Faith does not only step out from the problem, true faith also stays in the problem. I'm saying this because may mga problema po, even though you pray, you fasted, you think, you plan, may mga problema po that God allowed and God permitted, that God allows you to undergo it and suffers from it for a purpose and for a reason. Naniniwala po ba kayo na sa isang kumpas lang ng kamay ng Diyos at sa kanyang isang salita, kahit po yung problemang matindi na pinagdadaanan mo ngayon, pwedeng mawala yan agad-agad? Amen? Ay hindi pala, wag no. Kasi paano kung ang problema mo, asawa mo, di nawala? Mali pala sinabi ko, no? Sa ngayon, kung iniisip mo, ang problema mo, anak mo, mawawala. Ang ibig ko po sabihin, yung problema ang pinagdadaanan mo ngayon, pwedeng ayusin o resolbahin ng Diyos. Pero bakit hindi nagagawa? Hindi nangyayari. Nakararamdam ka pa rin na mabigat. Because maybe just like Abraham, God is teaching you a kind of faith that also stays in the problem. This is what we do daily. We eat problems for breakfast. Sino ho dito kumain ng problema kaninang umaga? Magkakapip ka pa lang, may nag-text, hala, nga po pala. We eat problems for breakfast. At alam niyo po, sabi mo nga sa katabi mo, problems are the vitamins of the champion. Tanungin mo nga katabi mo, nag-vitamins ka na ba? Pastor, overdose na po ako sa vitamins. Nilalaklak ko po yung problema, pati yung pangkinabukasan.
Wrong mindset. If I live by faith, then I can have a problem. Mali po yun. Right mindset, you will either live with a problem because of the lack of faith, or you will live with a problem because of living by faith. That's the reality. Hindi po porket may pananampalataya ka, anak ka ng Diyos, hindi ka pa dadaan sa matinding problema. Sometimes, inaalaw ni Lord ang mga pinagdadaanan mo para ipakita sa iyo, anak, do you have that staying power? Do you have that perseverance na manatili at magtiwala pa rin sa akin? Amen? Having faith does not exempt you from any pain, problems, or perils in life. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo bang yan yung totoo? Hindi ka ina-exempt. Amen? Pwede ba naman yun, nag-exam lahat ng teacher mo, pati estudyante, ikaw exempted? Alam niyo po, mama ko, teacher eh. Pagdating sa bahay po, favorite po kami, pinapakain. Pagdating sa school, parang hindi na ako kilala. Sabi ko, ma, akanak mo ko. Totoo po yun, no? Mama, sabi ko, ma, exempted na ako. Minsan po, natitemp akong tingnan yung mga lesson plan. Ano ba yung mga sagot eh? Hindi pwedeng tingnan yan. Why? Pag may exam sa buhay, walang anak ng Diyos na exempted. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ano ka, favorite lang, di ba? Bida-bida, di ba? Faith means stay. There's a time to step out, then there's a time to stay. So ang tanong po, just like Abraham, what's the secret of staying in faith even in the midst of challenges? Ano pong sikreto na meron si Abraham? Bakit kaya niya at kinaya niyang manatili kahit matindi ang pinagdadaanan niya? Well, ang sagot po is, we must live by the routines of life, the process and the daily life. Take it one day at a time. Alam niyo po, nag-aaral po ako ngayon ng MA eh. Looking back po, pag tinitingnan ko po, how in the world was I able to do that and pull it off? By the grace of God, alam niyo ang sagot doon? I live by it day by day. Anumang pangarap na meron ang Diyos nilagay sa iyong puso, imposible, mahirap talagang gawin. Pero gawin mong humakbang sa pananampalataya araw-araw, live by the routines, at makikita mo ba, parang kailan lang patapos na. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Hebrews 11:9-10, by faith, he made his home in the promised land like a stranger, for he was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is God. No, meron pong dalawang tenses dyan eh. He was on the present tense, but at the same time, his faith was living and looking on the future tense. On the future tense. Di ba yun yung sinasabi nyo? So, ito po yung isang napakagandang prinsipyo paano tayo mabubuhay araw-araw. You can live by faith when you build your present on the foundation of the future. Magagawa mong makapagpatuloy sa pagkasalukuyang pinagdadaanan mo kung magiging klaro sa'yo kung ano ang nag-aantay sa'yo na bibigay ng Diyos. He was looking forward by faith. Lord, alam ko, hindi mo man dinitalye, pero alam ko, Lord, mabuti ka, hindi mo ko iiwanan, ni pababayaan man. Mga kapatid, the best things of our life are not on the past. It's in the future. Ang pinakamagandang pangako at matinding gagawin ng Diyos sa buhay natin, wala sa nakaraan, nasa hinaharap natin. Kaya kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, tiyakin mong makarating sa hinaharap. Dahil pag hindi ka nagpatuloy, hindi ka makakarating sa future. Amen? So the best things of your life awaits for you on the future. Verse 9, by faith he made his home in the promised land like a stranger. He lived in tents. Tents means temporary. Everybody say temporary. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung pinagdadaanan mo ngayon, tent lang yan. Alam niyo yung tent? Tinutupi. Tama? Alam niyo yung tent? Pag may sasakyan ka na medyo magara-gara at maganda-ganda, mga pick-up, mga SUV, punta kaming Lake Mapanuepe. Grabe, gaganda ng tent, no? Yung, ano man tawag doon? Owning tent ba yon? Pipindutin lang. Nagbubukas kami naman, pinipindot lang yung tao. Siya yung kusang Tent is not permanent. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, don't make a permanent decision based on a temporary situation. May nararamdaman ka, ayoko na. Hindi naman yan permanent eh. Temporary lang yan. Don't quit. Amen? Don't quit. Persevere. Magpatuloy ka. Why? What you are experiencing right now is just a tent. Tutupuin po yan.
but there's a future building awaiting for you. Alam niyo po, ang church in a way, we're also living in tent. Ang church po natin minsan sa bahay, sa ganito, sa campus, if you know the story kung paano nagsimula ang simbahan. Ngayon, nakikiupa lang po tayo dito. Darating yung panahon, bukas, makalawa, sa susunod na taon, ibibigay ng Diyos sa atin ang future building natin dahil ang architect natin, ang ating buhay na Diyos, dakila at tapat sa ating mga buhay. Amen? Come on, give God a big clap offering. Number 3, faith journey continues by moving on the next step. By faith, we will succeed. Always remember this, no? Nung ibinigay ng Diyos ang baby na si Isaac kay Abraham, Abraham was 100 years old. Sarah was 90 years old. Can you imagine, no? 90 years old, may baby, nagbubuntis pa, di ba? Naduduwal, no? At nagpapapregnancy test, no? Sa kabila po ng kanilang pag-aantay, sa kabila po ng kanilang pagpapatuloy, walang baby, but because they succeeded, always remember this, it's just the same stages and pace. God will allow you to step out, God will allow you to stay, persevere, because on the third phase, sasabihin ni Lord, anak, are you excited? You will succeed. You will get your baby. You will get your blessings. If you decide to follow Jesus, He will ask you to do the impossible. And then He will help you to do it. Yan po yung alam ko sa buhay ng pananampalataya na tinatahak ko po ngayon. Laging hihingin ng Diyos sa iyo yung imposible. At malalaman mong hindi para sa iyo yun. Galing kay Lord yan. Bakit? Imposible. Hindi mo kaya eh. Pero kagandahan po dyan, tutulungan ka ng Diyos para magawa mo yan. How does our faith bring success in our lives? Paano ho ang ating pananampalataya mauuwi sa pangatlong hakbang sa katagumpayan? Well, ang sagot po is, are you sure? Gusto niyo po yung sagot na sasabihin ko? How does our faith bring success in our life? Success is the result of countless struggle in our life. Iisipin mo, blinas lang ni Lord si Abraham ng ganun-ganun. Hindi. Countless struggle na pag-aantay. Mga kapatid, Abraham was not called a man of faith because he was perfect. No, he was called a man of faith because he persevered through life's challenges. Ang isang tunay at totoong anak ng Diyos ng pananampalataya ay hindi po perpekto ang buhay, kundi kaya niyang magtiis, kaya niyang magpunyagi, kaya niyang magsumikap para malagpasan ang kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Tingnan mo ngayong katabi mo kung ano yung pinagdadaanan niyan. Diba? Minsan po, ang pinagdadaanan lang yan, anong password ng wifi, ganyan, ano po ang load ng ganito, no? The faith that can't be shaken is the faith that has been shaken. Ang isang pananampalatayang hindi matitinag ay ang pananampalatayang tininag ng Diyos, pero hindi natinag. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. How did Abraham struggled? How did he persevered? Sasabihin mo, si Abraham po yan, pastor eh. It's just a walk in a park. Talaga? Actually po, yeah, it's a walk in a park. Kaya lang po, it's the Jurassic Park. May mga dinosaur, may mga problema. Pero, he was able to navigate. So, ano po ang itsura ng pananampalataya ni Abraham na may struggle? Sabi mo nga sa katabi mo, faith struggle. Normal po yan, ha? Huwag mong isabihin na, pastor, ang faith ko nag-i-struggle, abnormal siguro to. Hindi lahat nga tayo talaga, abnormal eh. Kasi ang totoong faith, nag-i-struggle. Tingnan niyo po yung faith struggle ni Abraham, ha? Alam niyo ba na, kakaantay po niya kay Isaac, inuunahan niya si Lord. At ganyan po tayo lagi. Makulit tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw. Makulit. Impatient, hindi nag-aantay, di ba? Yung po bang nagluluto, tingin ng tingin, luto na ba? Huwag mo nga bubuksan, di ba? 3 anak po. Ang kanyang ginawan ng paraan, 2 pala, bago si Isaac. Number 1, Eleazar, Genesis 15. Si Eleazar po, isang punong head ng servants. Sabi niya, malapit sa akin ang lalaki na to eh. Ano kaya siya na lang ang maging anak? Sabi ni Lord, hindi anak. Huwag. Lord, pwede na to. Ganyan tayo minsan. Ganyan tayo mag-struggle. Totoo po ba to? Sino nakaka-relate kay Abraham? Pwede na to, Lord. Eleazar,
Sabi ni Lord, hindi talaga yan. Pangalawa, si Ishmael. Meron siyang servant, si Sarah, na si Hagar. Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ni Sarah kay Abraham? Ano kaya sumiping ka sa ating alipin? During that time, it was allowed kasi nga, yun po yung culture nila, para magka-baby ka. And they got Ishmael. Ishmael says, I'll have to get it by myself. Wala pang nangyayari. Siguro unahan na lang natin ang Panginoon. Alam niyo, dahil sa ginawa po ni Sarah na yon, Ishmael is the father of Arab country. While Isaac is the father of Jewish culture. Kaya mula ngayon, meron pong labanan yan. There's a generational impact and consequences kasi hindi nag-antay si Abraham at si Sarah, inunahan ng ating Panginoon. Pero pagdating sa Genesis 21, ano nangyari? Ang sabi niya, I choose to trust God. Everybody say, I'll choose to trust God. Alam niyo po pangalan ni Isaac? Isaac means laughter, tawa. Because, kaya sila natawa, hindi po dahil inaalipusta at iniinsulto nila ng Diyos. Kaya sila natawa because they know and they believe only God can do it. Sabi nila, grabe. Grabe, nag-a-appearance sila. 90? Sabi ni Abraham, ako 100. Buntis? May baby? Natawa sila. Bakit? Alam nila that little Isaac is a reminder that only God can do it. Mga kapatid, sino dito nadi-discourage ngayong umaga na to? Alam niyo po, para hindi kayo ma-discourage, hanapin niyo sa buhay niyo yung mga little Isaac na binigay ni Lord na nagpapaalala. Si Lord lang nakagawa nun at kaya kong gawin uli yan ng paulit-ulit sa buhay niyo. Find that little Isaac to remind you na anak, hindi niyo magagawa yan kung hindi dahil sa kapangyarihan ko. Number 4 at panghuli. The fourth step of faith is a journey to step of honor and obedience. By faith, we must sacrifice. Everybody say sacrifice. Alam niyo po, you would think that, by the way, Abraham ay favorite ng test sa buhay. Sino dito feeling mo favorite ka ng test? Ako na naman, Lord. Kakalagpas mo lang, ay salamat, makakapagpahinga na ako. Long weekend, may problema naman dumating. Ako na naman, Lord. No? You would think dahil nakapanganak na, may Isaac na, tapos na si Lord. No. Nung lumaki na si Isaac, tinawag uli siya sa Genesis chapter 21. Abraham, Abraham, ialay mo yung anak mo sa akin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi natatapos ang test sa buhay. Hindi po natatapos. Well, kung gusto mong graduate sa test, para mong sinasabi kay Lord, Lord, pauwiin mo na ako na maaga. Gusto mo ba yon? Sino dito gusto na pa walang test ang buhay? Ang idea ko po ng walang test na sa buhay, nakahiga ka na po sa isang may salamin sa harapan mo at ayaw po natin mangyari pa yan. Amen? Amen ba? Hiningi ng Panginoon ang success ni Abraham. Give me that success. Give me that Isaac. Are you willing? At ang lesson of faith dito is this. What God gave to you, give it back to Him. Kung anong binigay ng Diyos sa'yo, ibigay mo pabalik sa Diyos yan. Amen? Because what you give back to God, you will never lose. But what you hold back to God, you will lose. Mabuti na lang sumunod po sa Abraham. There's this test sa buhay po natin na sobrang blessed na tayo, okay na tayo, pero susubukin tayo ni Lord. Anak, kaya mo bang magbigay? Kaya mo bang ibigay yan? Kaya mo bang ialay yan? Lord, ayoko. Hindi mo alam. Sinusubok ka ng ating Panginoon. But Lord, bakit mo ako ginawang successful kung kukunin mo lang din? At iaalay ko lang din pabalik sa'yo. God is not trying to take that success from you, but He is trying to turn that success in order to bless others. Hindi niya kinukuha si Isaac para mawalan si Abraham. Kinukuha niya si Isaac because actually, in the Old Testament, the first person who heard the gospel was Abraham. Because what Abraham did is a picture of what Jesus will do in the New Testament. The Father will offer His Son Jesus as a sacrifice that will bless other people, all people, and will become our salvation. Amen? Romans 3 verse 25 says, God sent Christ to be our sacrifice, and He offered His life's blood, so by faith in Him, we could come to God. Question, are you willing to submit and surrender your success to God? Alam niyo, nung nagpastor po ako, umiyak yung nanay ko.
Sabi po ng mga kaklase ko, mayaman ka na sana ngayon kung nagtuloy ka sa pagiging seaman. I have little success back then. But looking back, I know that I live my life with no regrets. Why? I allow God to take my success so that my success will be a blessing to other people. At andito po ako sa harap niyo ngayon. Amen. True success touches the heart of God and blesses others. Hindi yung ikaw lang successful. Amen? If you let God hold your success, breakthrough is about to come. Breakthrough will happen. Sino po dito gusto ng breakthrough sa buhay? Huwag kang matakot na ibigay, magkaloob para sa ating Panginoon. Wala na pong offering na mangyayari. Huwag kayong mag-alala. If you hold back to your success to God, that would be the end of it. Yan na po ang dulo. Mga magulang, pag ang anak niyo po'y tinatawag ni Lord na maglingkod, mag-volunteer sa church, don't hold them back. Allow them to go to church. Papaglingkurin niyo sila. And our church is more willing na mag-serve po ang mga anak ninyo. Why? We believe in the future generation. Amen ba? Palakpakan nga po natin ang mga kabataan. Amen? Amen? Pero mga kapatid, ialay mo kung anong meron ka. Sino dito naniniwala? Lahat ng meron ka ngayon galing kay Lord. Amen? Well, I'm just saying this because maybe next year, sa biyaya ng ating Panginoon sa December, we will pray mula ngayon hanggang sa susunod po na buwan, linggo. We will give God a portion of our success so that our success will bless other people. Sino po dito excited na meron pong tatayong 3-story building ng isang testament ng kabutihan ng Diyos sa ating simbahan? Amen. Palakpakan natin si Lord. In closing, God is telling us ngayong umaga na to, show me a little of you, a little of your faith, a little of your finances, a little of your work, a little of your effort, a little of your talent, and I will show you a lot. Hindi ba't ganyan kumilos ang Diyos? Yung maliit na binibigay mo, malaki ang pinapakita at ibinabalik ng ating Panginoon. For me, faith is our outrageous trust in the Lord. Are you ready to follow Jesus wherever He leads you? Again, if you decide to follow Jesus, He will ask you to do the impossible and then He will help you do it. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Can we sing that song again na walang mahirap sa iyo? Sa umagang ito, maybe you are struggling sa faith mo. Maybe meron kang pinagdadaanan na hindi okay. Maybe you're asking God, Lord, why am I still here in this struggle? Faith will allow you to step out, but sometimes faith will allow you to stay in the suffering. Because on the third stage, God will give you success. And He will help you sacrifice for the glory of the Lord. Let's close our eyes. Habang nakayuko po tayo, sino ho dito, you admit that you're struggling in faith. Pakitaas nga lang po ang kamay. You admit that you're not okay. Salamat po. You admit that you need the help of the Lord. Lagi mong tatandaan, this is a faith journey with the Lord. Take the first step, and God will give you the strength to do the next step. Lord, we love you, we honor you. We love you so much, Lord, that we will trust you no matter what. Panginoon, kayo lamang pong nakakaalam ng buhay at ang tinatahak po namin. Sometimes we ask this question, how long, Lord, matatapos ito? Pero Lord, dahil kilala namin kayo, ang reputasyon nyo ay mabuti kayo, tapat kayo. Hindi kayo nagpapabaya. Alam nyo ang mga nangyayari sa aming mga buhay. So today, Lord, we give you our faith and our trust. We will walk with you. At naniniwala po kami, Panginoon, walang mahirap at imposible sa iyo. Amen. At amen. Palakpakan po natin si Lord. Higit sa
higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Minsan pa, walang walang imposible sa'yo.